Ito na ho yung ating DIY na battery para ho sa ating mga motorcycle. Kung ang battery ng motor mo ay laging lowbat o kaya ay laging nasisira at hindi man lang tumatagal ng ilang buwan, panoorin mo ito at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng step-by-step na LiFePo 4 battery para sa ating mga motor. Ang DIY battery na ito ay may Battery Management System o BMS na may high voltage at low voltage disconnect para sa protection ng ating baterya. Kaya naman panoorin mo ito hanggang dulo para maunawaan mo at maintindihan kung ano nga ba ang mga advantage ng LiFePo 4 kesa sa mga lead acid na ating nakasanayan ng gamitin. Ito ho ang BMS o Battery Management System na magpo-protect sa overcharge at over-discharge ng baterya. Nilagyan ko na ho ito ng mga wire. May mga ring na rin para sa terminal connection. Kung wala kayong ring connector, pwede nyo ho yang balatan lang ang wire at ipalupot o iikot sa terminal ng baterya at itornilyo. Ito naman ang tabing wire na magko-connect sa terminal. Pinutol ko na ho ito na sukat sa ating baterya gaya nito. Gumawa na ho ako ng 3 na kakailanganin natin. Pero kung wala kayong tabing wire na ganito, pwede naman kayo mag-improvise na lang ng solid wire na magko-connect sa terminal ng baterya. Ito ho ang battery holder na pangdalawahan, parang puzzle ho ito na pwedeng pagdikit-dikitin. Ito naman ay battery box na paglalagyan ng ating DIY. At syempre, 4 na 32650 LiFePo 4 battery. Lahat ho na gagamitin natin sa DIY na ito, ay ilalagay ko ho ang link sa description ng video kung saan nyo ho ito pwedeng bilhin. Meron ho itong 6,000 mA at 3.2 minimal voltage. Pagkatapos natin ilagay ang battery holder, ilalagay na ho natin ang connection ng tabing wire. Mula negative, i-series ho natin ito papuntang positive, tulad ho sa nakikita nyo, at ilagay na natin ang nuts o tornilyo ng baterya. Negative sa positive at negative-positive din ho dito sa kabila, papunta naman sa kanan. Gaya ho sa nakikita nyo, at isecure na rin natin ito ng nuts o tornilyo. Positive sa negative katapat ng una natin nilagyan ng tabing wire, tulad sa nakikita, at isecure na rin natin ng tornilyo. Ito na po yung positive at negative terminal natin, kung saan natin ikakabit ang B-positive at B-negative ng BMS ho natin.
B-negative sa negative terminal ng baterya natin. Huwag kayong mag-alala, kung wala kayong ring connector, pwede nyo huyang balatan lang ang wire, at ipalupot o iikot sa terminal ng baterya at itornilyo. At dito sa kabila ang B-positive sa positive ng terminal ng baterya. B1 ng BMS sa negative side ng battery 1 series, tulad sa nakikita. B2 ng BMS sa negative side ng battery 2 series, tulad sa nakikita. At B3 ng BMS sa negative side ng battery 3 series, tulad sa nakikita. Ang natitira na lang ay P-negative at P-positive, itong black at yellow wire. Check natin ang voltahe. Ayan makikita, meron tayong 13.3 volts. Ngayon ilagay na natin sa battery box. I-terminate na natin o i-connect na natin ang P-negative at P-positive sa terminal ng battery box.
Make sure lang na ang P-negative na kulay black ay dito natin ilalagay sa negative side ng terminal box at ang P-positive naman na kulay yellow ay nasa positive side ng terminal box. I-secure muna natin ng tape ang box, saka ko na lang siya lalagyan ng glue. Ngayon kunan natin uli ng voltahe to make sure na ang lahat ng connection ay connected. Ayan, makikita natin fully functional na ang ating 4S LiFePO4 motorcycle battery natin. Ang advantage ng LiFePO4 ay 80% ng battery ang pwede nitong i-discharge, hindi gaya ng lead-acid battery o di tubig na nakasanayan nating gamitin, na 50% lang ang dapat mong i-discharge. At wala itong battery management system, kaya naman lumulobo ang battery mo dahil sa overcharge at over-discharge. Ang LiFePO4 ay mahaba ang lifespan, at malakas ito dahil umaabot sa 13 to 14 volts ang pwede nitong ikarga, kaya naman mahaba ang kanyang sustained operation. Ngayon alam mo na ang advantage ng LiFePO4, so saan ka pa? Kaya kung nagustuhan mo ang ating video, maaari kang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa susunod nating video, mag-like at comment para sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.